Ang TBJ is Itbulaga. Itbulaga is TBJ. Hindi pwedeng maghiwalay yan kahit anong gawin natin. Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Martes. 16 na ho ng Enero taong kasalukuyan po mga kababayan, mga ka-legit Dabber Card. Panibagong live, panibagong reaction, opinion, analyze naman po matutunghayan nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba ko po ang inyong lingkod host, Chris Ulo, nagbabalik. Sa mga bagong pasok pa lang ho dito sa ating munting programa, welcome na welcome ho kayo kay Chris Ulo, ha? At sa mga kababayan ho nating OFW dyan sa mampanig ho kayo ng mundo naroon ngayon, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat mga kababayan. Okay, pag-usapan lang ho natin itong si Paring Ted, na kung saan mga kababayan, mahilig ho siyang magsasalita ng wag below the belt, wag personal. Pero kung pakikinggan nyo naman ho ang kanyang ginagawang pagla-live dyan sa kanyang FB page, pag pinagtatanggol niya ho ang kabilang programa, eh yung ina-advise niya ho sa kanyang live, hindi niya ho ina-apply sa kanyang sarili. Kumbaga look who's talking, ha? Wag daw mamersonal. No, wag daw below the belt. Pero ito mga kababayan, pakinggan ho natin ito. Kung pasok nga ba ito dun sa pinapayo niya na wag daw personal ang banat. Pakinggan nga natin mga kababayan kung talagang yung mga banat niya sa kanyang live ay hindi personal. Gawan ho natin na reaction, opinion, analyze ho ito mga kababayan. No? Yung isang actually natapik ko na ito doon sa nakaraang live ko doon sa dulo. Kaso baka walang masyadong mga nakapanood, alam niyo 'yon. Nakapanood ng aking live din sa bandang dulo kaya ginawa kong topic ngayon dito sa aking vlog, okay? Okay, pakinggan natin ngayon mga kababayan si Ted na kung saan tingnan natin kung pasok sa kanya or yung pinapay niyang wag personal ang banat. Tingnan natin, pakinggan natin. Okay. Lunar, Kalugdan, Solid Kapusos, salamat po, mabuhay po kayo. Yes, salamat po dahil mabait si Paulo Contis. Sir, good evening po si Paulo Contis. Laging tinitibag, ngunit lalong tumatatag. Yes, tama po kayo, no? Si Kuya Pao, alam naman natin, meron siya mga issue, personal na issue. Okay, kaya siya talaga ang tinatarget ng bashers. Kasi kumbaga, siya yung pinaka-vulnerable. Linawin lang natin ito. Si Paulo naman nag-utos niya na siya na lang ang i-bash. Sanay daw siya. Mula kahit daw iba siya ng umaga, hapunan, merienda, iba siya, okay lang daw. Ay siya naman nag-utos nun. Trouble sa bashing. So, siya na lang yung binabash talaga nila. Si Yorme, pansinin nyo, walang ganong nagbabash kay Yorme. No? Dahil alam nila, maraming tagapagtanggol din si Yorme talaga. So, hindi nila mabash. At saka yung, lalo na yung mga vlogger ng kabila na dating iskon niya, na bumaliktad, no? Hindi nila mabash si Yorme kasi nahihiya sila kay Yorme, di ba? Lalo na yung mga ibang vlogger, dating mga Iskonian vlogger na kumiram pa ng pera kay Yorme noon, wag na lang natin pangalanan kung sinong mga vlogger yan, no? Siyempre, nahihiya naman silang iba si Yorme. Pinahiram ka na nga dati, natulungan ka ni Yorme financially before, nung nanghiram kayo ng pera, tapos ibabas nila si Yorme. Kaya hindi nila maibas si Yorme. Ang pinaka-vulnerable sa bashing, si Kuya Pao. So siya lagi po ang binabash ng mga tao at saka si Buboy bash ng mga tao. Ito mga kababayan, maliwanag ho dito sa ginawang live ho nakaraan ni Paring Ted pala. May mga Iskonian vlogger daw dati na humiram ng pera dito kay Yorme Isko Moreno tapos bumaliktad daw ngayon. Katulad niyan. Di ba siya madalas niya sabihin wag daw personal ang banat. Anong tawag dyan? Kung tutuusin, bakit kinakailangan mong sabihin yan sa live mo na may mga dating Iskonian vlogger
na humiram ng pera, financial, kay Yorme Isko Moreno tapos ngayon bumaliktad. Kaya hindi na ibaba si Yorme Isko Moreno. Anong tawag yan? Hindi ba personal yan? Alimbawa, totoo yung sinasabi mo na may dating Iskonyang vlogger na humiram ng pera kay Yorme Isko. Ano kinalaman nun sa trademark Nate Bulaga? At anong masama kung umutang kay Yorme? Anong masama? Kung umutang naman ng maayos at babayaran naman, anong masama doon? Anong masama doon? Lahat naman ng tao nangungutang. Ikaw ba, buong buhay mo? Hindi ka pa nagkautang? Nagkataon lang na ang nakutangan nila si Yorme Isko Moreno at host dyan sa programang pinagtatanggol mo. At nung umutang ba sila kay Yorme, host na ba si Yorme dyan? Baka hindi pa naman. Ano ba malay natin kung nasisilip ba natin ang hinaharap? Hindi naman siguro alam nila na mapupunta dyan balang araw si Yorme dyan sa programang pinagtatanggol mo. At hindi mo na kailangan banggitin yan dahil unang-una walang masama doon sa pag-utang. Kung sino mang Iskonyang vlogger yun umutang kay Yorme. Lalo na kung umutang naman ng maayos at pinautang naman ni Yorme. Ewan ko bakit sinabi mo pa yan. Tapos ikaw magpapayo ka, mag-a-advise ka na wag ang pagka magla-live, wag magbablog, wag personal ang banat. Anong nang tawag dyan? Anong tawag dyan, Maring Ted? Paring Ted. Anong tawag dyan? Sinasabi ko eh. Isipin mo, banggitin pa yun. Yung mga dating Iskonyang vlogger. Kaya raw hindi mabanatan si Yorme. Mas makapal nga kung babanatan si Yorme. Di ba? Kaya siguro ang binabanatan yung programa niya na lang. Di ba? Yun eh. Tama nga yung sinasabi mo kaya hindi mabanatan si Yorme. Kasi nga may utang na loob. Pero tingin ko hindi rin ganun eh. Bakit naman ako? Tingin ko hindi yun talaga ang pinaka-X factor ba't hindi mabanatan si Yorme. Nung Iskonyang vlogger na sinasabi mo eh. Hindi dahil sa dati siyang umutang eh. Tingin ko hindi. Hindi mabanatan kasi nahiya sila kay Yorme kasi alam nila na mabuting tao talaga si Yorme. At maraming ginawa doon sa Maynila nung siyang mayor. Ano patunay? Bakit ako hindi ko rin mabanatan si Yorme? Hindi ko kaya eh. Hindi kaya ng konsensya ko kasi dati ko talagang hinangaan yan eh. Talagang nanonood ako niyan sa lahat. Wala yatang video yan na hindi ko pinanood kahit di ko maabutan yung live. Nire-replay ko talaga. Nung siya yung mayor dyan sa Maynila. Kasi kahit hindi tayo taga Maynila, kahit taga Novaliches ako. Pero kung balang araw may mapupuntahan ako dyan at maayos yung daan, maayos yung ganito, maayos ang ganyan, nakuha ko rin yung benepisyong ginawa ni Yorme nung nanunungkulan siya. Katulad nung Manila Zoo. Di ba? Siya ang bumuhay dyan, maganda yung ginawa niya dyan. Nagpunta kami dyan ng pamilya ko. Ibig sabihin, kumbaga, nalasap ko rin yung gandang ginawa niya sa Manila Zoo. Ano ibig ko sabihin, ano point ko rito? Hindi yun ang dahilan bakit hindi mabanatan ng mga Iskonyang vlogger si Yorme kahit nandiyan dyan sa Itbulaga. Hindi dahil sa utang. Kasi ako wala naman akong utang kay Yorme. Bakit di ko siya mabanatan? Kung tutusin, pwede ko naman makriticize yan eh. Kahit naman nandiyan si Yorme. Pero bakit? Hindi ko nga magawa. Hindi ko magawa. Kasi nga, kumbaga, hindi kaya ng konsensya kasi dati ko rin hinangaan yan. Yun yung point doon, hindi dahil sa utang. At saka liwanagin mo, ano ba yung utang na yan? Bayad pa ba yan? Hindi na. Mamaya, bayad na yan, binabanggit-banggit mo pa. Inuulit ko sa'yo bago ka magpayo na huwag personal ang banat, payuhan mo muna ang sarili mo. Kasi habang nagpapayo ka niyan, yun naman pala gawain mo. Ano ba yan? Parang ang dating, ganito yung logic, parang ganito yung dating eh. May isang tao, sinasabihan mo, huy, bawal manigarilyo, huwag kang manigarilyo, masama sa kalusugan yan.
Pero habang pinapayuhan mo yung wag manigarilyo, ikaw naman hit-hit ka naman ng hit-hit ng sigarilyo. So hindi bagay. Turuan mo muna yung sarili mo na wag bumanat ng personal bago ka magturo sa iba. Isipin mo, pati utang, mabanggitin mo. Ano kinalaman niya sa trademark na Itbulaga? At saka yung utang na yun, personal yun. Buti sana kung umutang sila sa Tape Incorporated. Yan. Eh, hindi naman sila umutang sa Tape Incorporated itong mga vlogger na to eh. Kay Yorme Isko Moreno naman, personal na usapan yun. Babanggitin mo pa dyan. Kaya inuulit ko sa'yo, kung meron man totoong umutang na Isko niyang vlogger kay Yorme, walang masama doon. Lalo na kung usapan nila yon, personal nila yon. At walang masama doon sa utang. Lahat nagkakautang. Pilipinas nga umuutang eh. Diba? Walang masama doon. Ang problema, nilive mo ng ganyan. So, iba ang magiging dating sa mga manonood mo. So yun po, maraming salamat mga kababayan. Binigyan ko na lang ng reaction, opinion, analyze. So itong ginawa niya hong live nung nakaraan. Kita-kita na lang po ulit tayo sa aking panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantalangin yung lingkod, Dos Chris Ula. Bye-bye! Masaya lahat